Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y silang pagkatao ay mayroong tangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Okay, mga kaigsunan, niya nagsabtan ni nga atong tulumanon pagpanalipod sa atong katolikong pagtuo. Ang usa ka oras nga tulumanon sa radyos nga maghisgot sa katin-awan sa katolikong pagtuo sugod sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Kada Domingo og kini gipasugdahan sa ato Basic Ecclesial Community Family and Life Apostolate Locsoon Parish, sakop sa Diocese of Naval. Ang pagpanalipod sa katolikong pagtuo nga gidumala ning inyong igsoon Nestor Sokwano Kaliaw, FLA Family and Life Couple Coordinator, Locsoon Parish. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo, amin. Dalaygon nga Diyos, nagadayeg salamat ko kanimo. Hatag diri kanako ang lamdag sa imong balaan nga Espiritu Santo nga may magagiya kanunay. Ni nga kong isipan aron pagsangyaw, paglamdag ug makaduhop unta ngadto sa tagsa-tagsa ka mga tigpaminaw. Kining tanan gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak si Diyos Espiritu Santo, amen. Okay, at atong timbaya ang atong mga kuan, mga amahan sa atong diocese. Ang Bishop Rex Ramirez, amahan nato sa atong Diocese of Naval, Monsignor Susing. O ingon man kang Father Vidil Mukuro, ang Director sa Family and Life. Mao siya ang atong pari nga Director sa Family and Life. O ingon mo sab atong i-greet si Father Dario, nasa San Isidro. O Father Christian, Monsignor Susing. O ngadto sa atong mga kahigalaan o mga kaigsunan nga nagmonitor og naminaw sama ning atong mga amigo, Honorable Dr. Roger Rogelio G. Espina, Governor sa Province of Biliran, Engineer Honorable Camilo Biboy Castro sa Sangguniang Bayan. Maayong hapon nimo pare. Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan, sa iyang asawa si Kapitana Merly. Kang Attorney Redentor Villordon, ng atong former Vice Mayor sa lungsod sa Naval. Kang Engineer Alfredo Jean Bulido sa DPWH. Mayong hapon. Engineer Ruel Valentin Estacion sa ISIS Internet and Wi-Fi Connection. Kauban nila niya si Alexander Nokira. Ug sa atong nag-monitor sa atong Facebook nga naa sa gawas atong nasod. Shout out shout out Joel Duli sa Oka, Canada. O kang paring Dongdong o kang Laling Kaliaw diha sa Australia. Mayong hapon ninyo diha. Kang Joseph sa Nyusa o kang Biday Sokwano Arquiliano sa Middle East, Saudi.
o kang Alma o kang Tony diya sa Italy o kang Ruwil Bagasina sa Canada. Maayong wa ko kabawas inyong oras diya. Sorry. Okay. Kapitan Peter Caliao and family. Murag magpadulong ni siya sa Brazil. Tingali. O sa tanan nga mga liminister nga sakop sa Locson Fares, ang among sa among gwapo nga pare is kang Father Ed Abanilla. O sa tanan nga mga fala kung Family and Life official and members under sa BICE, Basic Ecclesial Community sa Locson, Gagmayng Kristohanong Katilingban, Sintrok Fares, o ang atong mga grupo, Forest Coordinator kanyang igsoon sa Kanginan, Nestor and Shirley. O ang akong assistant, si Coordinator Max Josephine Hotara sa Imilda. O ang among secretary, si Josepher Nura Gatorian sa PIS Yamigil. O ang among treasurer, Marshall Robilin Avillanusa. O naan siya i-announce na to niyang locksmith kanin ang mga yawi, lock. O kinsa tong nas mga kutsing nga siradaan pwede niya abrihon o pwede makapaduplicate. Kadto kaniya locksmith o kadtong mga sapatos nga magpasinaw, pwede sab na niya na siya sa kaniha ang iyang shop. Marshall Avillanusa. O ngadto sa among auditor, ang Rocky og Sini Piamonti da sa Japan, Villa Consuelo. O ang among PIO si Nilo o Rosalie Humitilco diya sa Imilda. So mo na siya ang atong mga kuan sa Family and Life o ang responsible coordinator Hosto og Rebecca Payos sa Liko, no Lasco Evelyn Pahi sa Villa Consuelo, o Pablo Alyasas Florida Alyasas sa Kapinyahan. So mo na siya mga kaigsunan ang atong mga grupo sa Family and Life sa BC under ni sa Wistik Fly ug naami sa FL o kon Family and Life. O gingon man usab ngadto sa nag-birthday karon si akong anak nga pinakagwapa Porebiyag. Si Maria Glomira Caliao o ang iyang anak nga si Anding Andrea. Happy birthday ninyo. Na masilda sila sa Palunpon. Iyang tiabot nga kapamilya si Rixam Migabun. O ngadto sa 29 ugma anniversary sa Diocese of Naval. Unya ugma gyapon birthday ni Bishop Pilomino Bactol Didi Emeritus. Mga adlaw. Mga adlaw anniversary ordination ni Reverend Father Christian Sirbo M. Kundi. Dito ni siyang 2013. So muna siya ang atong mga celebrate karon og ugma ang birthday ni Mimi Glomira o karon. Okay, mga kaigsunan, ang atong hisgutan sa pagkakaron kining sugod man ta karon sa First Advent. Atong makita sa atong mga simbahan nga naay corona
atubangan ug asa na gibutang da sa inyo mga simbahan mo na giingon og Advent Rite, WREEATH, Advent Rite, na gi likong nga corona nga green, unya na ay nakapatong nga upat ka kandila. Og ang uban ani upat man ni kabuok, parehas og kolor, ang tulo ug ang usa lain nga kolor. Color rose or pink. Unya kaning tulo violet. So daghan nato nga mga Katoliko, Kristiyano nga wala makahibalo niini kung unsa ni siya nga buot pasabot. Mga igsunan, ang Advent Rite, kaning tulo ka kandila, nagsimbolo ni sa upat ka Domingo. Kay nahuman ang atong cycle sa atong simbahan, ang kalendaryo sa atong simbahan, ni adtong miaging Domingo, Christ the King. Onya, magsugod daw sabta mo ning Advent. Nagpaabot Advent. Dili ni Adventista. 70 Adventist, kaya 70 Adventist, nagpaabot ng muna sila sa ikapitong adlaw. Mo man ilang ipaabot permanente. Ay ikapitong adlaw sa Pado. So mo na ilang ipaabot Advent. Pero kani ato Advent Rite, nagpaabot sa pagkatao sa atong manunubos, Jesus Christ. So upat ka kandila o karon gisindihan ang usa. O sunod Domingo ang usa nasad. O pagkasunod Domingo ang usa nasad. Sunod upat ka Domingo antod pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So, okay. Starting na po siya sa atong calendar year cycle C. Mga liminister kung nakapaminaw mo, Dodong dahay, Lorenzo, yung mga anak o kusog ni yan radyo permanente, yan yung tartalelon diyan das Eden. Silingan nila sila Mano Junior sa news sa diha, ang akong gwapong igagaw. Cycle sita, karon na magsunod ani, mga kaigsunod ka, 2022. Okay. Unsa maning unang kandila nga gidagkutan karon mga kaigsunan ko? First Advent Candle. Buti pasabot nga kani siya nga candle nga kandila, first candle ginganlan kini og prophecy candle. Prophecy candle. Okay. Unya hope. Hope mga kaigsunan ko. Sa ato pa paglaom. Kaya nga naman naglaom ta nga moabot ang atong manluluwas nga si Jesus Christ. Mao na siyang atong gipaabot. Kay gikan sa kang propeta Isaias hangtod pagkatao ni Kristo, kay sa propeta Isaias man ani nagtagna nga matawo ang usa ka bata nga paganganlan og Emmanuel. Isaiah 7 tudling 14. Mo nang panagna ni propeta Isaias, mo nang giganlan og prophecy candle nga nagtagna nga mataw si Jesus Christ ang Misayas kung manluluwas. Mga sa Mateo 1:23 dinhi ang confirmation pagkatao na sa bata nga ingon ngadto kang mamiri nga matawo ang sa bata paganganlan og Emmanuel. Kaysa kang Isaias ginganlan og Emmanuel o sa kabatan-on dalaga manganak o nya sa abot na diri sa basahon ni libro ni San Mateo 1:23 mabasa to Emmanuel. So confirmation nga natuman ang panagna ni propeta Isaias 736 katuig usa pa nahitabo nga natawo dinhi sa kalibutan si Jesus Christ.
736 katuig pa mga kaigsunan ko nga nanagna si propeta Isaias nga matao. So mo na siya ginganlan og prophecy candle, ang gidagkutan nga kandila karon. So hope. Arita sa ikaduha mga kaigsunan. Second Advent, feast, peace, kalinaw. Unya, kalinaw man ang ikaduha nga karong sunod nga Domingo nga dagkutan nga kandila, ginganlan ni siya og Bethlehem candle. Ang kandila didto sa Bethlehem. Reminders of the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph. Kay dito manataw, adto man mataw sa Bethlehem ang batang Hesus. So mo ni siya ginganlan og Bethlehem candle, kaning kalinaw or face. Primero hope, nya karon peace. Okay. Arita sa ikatulo mga kaigsunan. Third Advent candle. Joy or kalipay. An anticipation. Kalipay. Ano nga kalipay man? Unya ang kandila nga dugkutan ani mga kaigsunan ko kanang pink. Color pink o rose ang color kanang nalain mo na siyang lain nga color, kitulok ka color parehas unya ang usa mo ni siya nalain. Ikatulo ni siya dagkutan mo ni siya joy. Unya Lord Jesus Christ both human and divine. Ginganlan og shepherd candle. Okay. Shepherd candle. Mama na siya kay ang mga anghel nagpahibalo, una nga gipahibalo nga mataw na ang manluluwas nga mao si Jesus Christ ang ginganlan og Emmanuel nga ang buot ipasabot ang Dios uban kanato. So makiglalis pang uban nga si Kristo dili Dios nga na mas Biblia mabasa man. Basa ba na? O na mabasa. Dios Emmanuel, Dios uban kanato. Kinsa man ni Jesus Christ. Ikaapat mga kaigsunan ko. Fourth Advent candle. Love. Gugma. Love of God in His only begotten Son, Jesus Christ. Ginganlan og angel candle. Okay. Mo ni siya ang gugma ang buot pasabot sa ikaupat nga kandila nga blue. Ikaupat og katapusan nga kandila nga adagkutan. So nagkwenta ni og upat ka Domingo. Mo ni siya sa ato cycle sa atong simbahan nga miingon ang anghel Gloria in excelsis Dio. Ngona siya ang gikuan sa anghel. Mao ginganlan og angel candle. Unsa kuno to? Ang primero prophecy candle. Ang ikaduha Bethlehem candle. Ang ikatulo shepherd candle. Ang ikaapat angel candle. Nakamao na mo og unsa ang Advent rite. No. Mga Kristiyanos, mga Katoliko, mao na siya ang buot pasabot na kay nagtinan-aw lang ta sa atong simbahan, gikan para simba-simba ta pero wala ta makahibalo unsa na siya nga gihimo. Nga pagkahuman sa ang last Sunday, Christ the King, unya nagsugod sa tapkaron, upat ka Domingo, kutob matao si Jesus Christ. Mao ni siya ang liturgical year. Karon 2022, cycle C. Ang kini siyang tanan, mga kaigsunan ko, mostly o kasagaran, naa sa Domingo ang kasaulugan ni tanan. Halos tanan nga mga kuan din Domingo.
Kaya ang Domingo, mo na siya ginlan og Day of the Lord, kung Lord's Day. Dies Domini, Domingo. So, mo na siya ang atong kasaulugan nga sa tanan Domingo da sa simbahan, kay kada misa ato man nga may sigutan o ako mong tagaan og gamay nga mga giya, kay wala gihapon ni mahibal maski sa tanan nga mga pila lang ka kaliminister ang nakahibaw na ni sa cycle sa kalendar, nagsunod naman sa kanini ang kwan, kanini ang magambahan man na kanere karon kay usahan kung kana mo man siya kwan, pero nakahibalot nga ang mga aktibidades sa matag Domingo ator man ang sa ulogon kada Domingo, pero wala ta makaihap kung pila din ni ka Domingo tanan, pila din ni ka Domingo tanan kining gisaulog mga kaigsunan na magsugod sa ning end atong Domingo, nagsugod ta karon, mag-ihap na sad ta kutob sa pagkatao ni Kristo. December 25 natawo si Jesus Christ. Unya daghan gyapon mo question. Bisag klaro na kay explicar man nako natong unang Domingo. December 25 ang wa ninyo mahibal 5 BC. Unya 12 midnight. Mo na siya ang pagkatao. Unya adlaw nga Domingo. Mong paano sila tingkag na pila man mga tanan na puna asa may basa sa Biblia. Ay ogwa sa Biblia na sa tradisyon. Ogwa sa tradisyon na history. Kaya maingon sila dili sila mo og history. Ano kung di mo og history, tanawa kuno ang Biblia, pila ka historical book diha sa Biblia. Nya di mo og history. Ang Biblia kung basahon nimo naa dihay mga libro nga giganlan og historical book. Mo na nga Bible alone unya dili mo og history nga naa sa Biblia na history. Mo na makigsuon ko. Okay. Sugod sa pagkatao ni Kristo, December 25, onya, pangilin sa Sagrada nga Pamilya, ikaduha. Sunod, pangilin sa Epipanya, Domingo ni, puro sa Domingo. Onya, pangilin sa pagbunyag, pangilin sa Santo Niño, pagkahuman, unang Domingo sa Kwaresma. So, upat ni siya kapangilin mga kisunan, kahuman ni Kristo. 5 sila tanan, gikan kang Kristo. Okay. Pagkahuman ana nga mga pangilin, kaya ang kaning pangilin sa Senior Santo Niño, exclusive din sa ato din sa Pilipinas. Kini kang Senior Santo Niño, ang batang Hesus. Daga pa yung question ani, nga ano isang nganlan og Santo Niño, unya senior pa. Gitubag rin itong una, pero pwede man reviewon yapon, basta panahon na sa iyang kaadlawan ni Senior Santo Niño. Ito gyapon ni diskason, kay daghay makahibaluan ni. Sugod sa unang Domingo sa Kwaresma. Okay, ihap na putag pila ka Domingo man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom ka Domingo mo tapos ni dito sa Domingo sa Lukay. Kay unang Domingo sa Kwaresma, ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ikatulong Domingo sa ngantod sa Domingo sa Lukay. Lukay kon Palm Sunday. Sunod, Domingo sa pagkabanhaw. Nabanhaw si Kristo sa Domingo. Away mulalis ani. Pentecost Sunday. Ay, dili. Sorry. Pagkabanhaw, dili pa din ni Pentecost. Basta pagkabanhaw ni Kristo, Domingo. Oh. Ihap na santag, pila ka Domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 gisaulog ang pagsaka sa langit. Ang Assumption of Jesus Christ ngadto sa langit, basaka magpagkayab ngadto sa langit. Mao ni siya makaigsunan. Sunod sa pagkayab sa langit kay gikan sa pagkabanhaw, mga kaigsunan ko, 40 ka adlaw. So, nanay 7 ka Domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka Domingo hangtod sa pagsaka sa langit. So, 40. Onya, pagsaka niya sa langit ni Jesus Christ,
nagsaad siya ngayang ipadala ang Espiritu Santo. So 10 days gipadala ni Jesus Christ ang balaan nga Espiritu Santo sa mga apostolis, sa 120 ka mga tinun-an niya, 12 apostolis, mo na ning ginganlan og Pentecost Sunday. Mo na ni siya ang di na sila mo lalis ani. Domingo na jud ni nga Pentecost. Kay yan lag Pentecost Sunday. Mga kaigsunan, mga gini siya ang pagka tao sa atong tinuuhan nga Katoliko. Dinhi nagsugod kay ang Katoliko, mga kaigsunan ko, Katolikos sa Grego, universal sa in English, makailapon sa Binisaya. So dinhi nagsulti o nagkalain-laing pinulungan ang ato mga apostolis o ingon man sa katong mga dugang nga mga tinun-an. Nakaistorya sila sa nagkalain-lain nga pinulungan. Ug dinhi ang 120 nakabunyag og 3,000 nga nagpasakop sa tinuhan og hantod pagkasunod na sad nilang Domingo nakahimo na sad sila og 5,000 hantod nga may kaylap hangtod karon tuna natay 1.3 billion ka mga Katoliko Kristiyano. Way labot na mga Kristiyano nga mga Protestante. Kaya mga Protestante always protesting our religion. Di gina sila muuyon. Muuyon lang na sila og ma-convert. Ma-convert na sila, siyempre uyon na. Di na mo protesta. Gikan din sa Pentecostes, mga kaigsunan ko, damo na ka-Domingo ang atong iphon kay naa naman ta sa ordinaryong Domingo. Ordinaryo na onya ang uniforme sa mga magsasangyaw kung lay minister unsa man. Grade. Una siya ordinaryo. Onya mayap og pila ka Domingo. Pila ka Domingo na siya, Brad Nestor. Gikan sa human sa Pentecostes sa ordinaryo nga kuan. Magihap ta og pila ka Domingo. Kutob nga moabot ang Kristong Hari. Christ the King naatay 35 ka ordinaryo. 35 ka Domingo, mga kaigsunan. Kung atong sumadahon, kung atong iphon, mga kaigsunan ko, iphan ninyo ang bato sa rosaryuhan. Mutakdo na dito Christ the King og saingon mo sa pagkatao ni Kristo. Pila ka buok ang bato sa atong rosaryuhan. Muna mga kaigsunan ko, muna sila ang sekreto nga atong iphon para nga di ta malipat sa atong kalendaryo sa simbahan. Liturgical calendar. So muna siya naghisgot og kaning mga Domingo, mga kaigsunan. Puros na mga Domingo, gawas lang anang naay mga lain nga mga kalihukan usab sa aton simbahan nga wala matunong og Domingo. Pero kining liturgical year 2022 kana mostly or kasagaran kung naa man gali wala mabutang sa Domingo, pero kini siya mga Domingo kini siya nagsugod ni sa karon nga Domingo. First Advent. So ikaw nako tan-awa sa inyong rosaryuhan. Kay ang bato sa rosaryuhan mo nay guide sa kanini ang makaihap ka kung pila ka Domingo kutob sa katapusan Christ the King. Okay. Domingo na siya nga tanan, mga kaigsunan. O kining Domingo, sigutan taning Domingo nga sa Genesis 1, 16-18, busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag dito sa iwag ang adlaw nga mo danag panahon sa adlaw o ang bulan panahon sa gabi. Gibuhat sa Dios o ang mga bituon. Muna siya ang gingalan og Sunday, mga kaigsunan. Muna nga
Di taon, onya, may nga ba sila, debate na mo, dito sa Kapinyahan, wala kuno ko katubag. Sila'y wala katubag sa akong pangutana. Kay sa creation, ari man sila magsunod sa creation, mag-start, yun sila, magsukad sa creation. Ako, gipangutana. Nga naabay, pangalan, sa adlaw nga Sabado, sa creation. Ambak madrit sa Exodus. Di gyud makaagi mga kaigsunan ko, di gyud makaagi og Sabado sa creation. Naa dito, ikapitong adlaw og naghimo magaling na sila dahil rin po nahimuon sa Quiapo. Ang pagpalitra lang og butangan gyud nilang Sabado. Pero dili gyud mabasa mga kaigsunan ka ang tinuod, di gyud magian. Pero ang Domingo klaro nga naa. Ang Ginoo ang naghatag sa pangalan sa adlaw nga Domingo, Sunday. Okay. Ang Ginoo ang nagbuhat diyan nga Domingo. Siya ang naghatag sa pangalan. Diyan nga Domingo, Sunday. Siya ang naghatag sa pangalan. Unsa man ang tawag. Kung kay Ginoo man ang nagbuhat sa adlaw. Ay di adlaw sa Ginoo. O ang lesson, Lord's Day. Pagkaklaro. Simple kayo analysis mga kaigsunan. Adlaw sa Ginoo. Kasi siya may naghimo. Lord's Day. Or Day of the Lord. Nga sa Griego, Kyriaki. Kyriaki. Sunday. Sun, God of light and prophecy. Sa mga kuan Griego, nga ilang mga kuan. Greek, o sa Latin, Dies Domini or Dies Dominica. Adlaw sa Ginoo gyapon. Ana siya Revelation 1:10 daghay nagdebate ani dani nga verse dani nga teksto. I was in the spirit on the Lord's day. Sa Griego iginonim in piat mati itti Kyriaki himira. Pagkalisura, hilwason ng dili at pinulungan ay. Sumana siya sa Griego, Kyriaki himira. Kanya, sa kinatsila, kay dili man ta makabasa og Domingo sa in English, kin Domingo day kinatsila man eh. Naingon, Piroon Domingo. Klaro kayo. Quid bajo el poder del Espiritu Santo. Espiritu Santo, klaro ni. Kinatsila din ni, pero sabotabol kayo sa atong Binisaya or Sinibuhano. Kay sa Binisaya, sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa Espiritu Santo. Adlaw sa Ginoo, Domingo, onya sa Latin, Kyriaki himira, onya Lord's Day sa in English, Revelation 1 verse 10. Siya rog dit na sabtan. The current Greek names for Sunday, Kyriaki, means Lord's Day. Coming from the words Kyrios. 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 Which is Greek words of Lord. Lord. Ginoo. Lord. Siyaro. Tag-usa-usa na gini. Onya, kini atong mga kaigsuunan nga mga protestante nga nagbarog sa ning supak sa Domingo, ay pasupaka lapon sila kay mom na ilang role. Protestante. Protesta, taga-protesta. Kana nang mga protestante, taga-protesta. Okay, ilan po ng role. Okay. Levitico 23, tudling 5 kato 6. Ang atong mga igsuon nga mga isda. SDA. Okay. Mga isda, mana sila? Atong kan mo barogya po sila daning Levitico 23, tudling 5, 6 kay ni ano nin hisgot. Kaning sabat, kaning ilang pahulay. Okay. Ato lang linaw din eh. Iatag dato ng para sa inyo sa mga taga-Sabado, kung makisabado.
ang nagpaabot og Sabado. Ihatag di sa inyo, dili mimsupak ana, inyo na. Sa 5, ika-14 nga adlaw, pangilin sa pagsaylo. Passover. Pangilin sa pagsaylo. Unsa man alawa? Sabado. Klaro. Pangilin sa pagsaylo, mao na ang gisaulog sa atong mga ikaigsuonan nga mga Hudiyo sa unang panahon. Pangilin sa pagsaylo, Sabado, ila na. Pero kay musumpay ning atong mga igsuon nga daghan nga natao og ni Bro Wendell Talibong pa mga sulpot o ni Father Darwin Gitgano, musumpay sila dito sa mga Hudiyo nga mga Sabat og Sabado, nagpahulay og Sabado. Musumpay sila dito bisag layo ra kaayos tinuod. Pero okay lang, ilan mo po ng rights nga musumpay sila sa Sabado sa mga Hudiyo. Okay, mga Kristiyanos, ang para sa kang Kristo. Ang una gano ika-14. Mo na ang ila, pit sa 14, ila na pangilin sa pagsaylo. Passover, Sabado. Ang ika-15, sunod ba na ika-15 dayon? Ang ika-15, pangilin sa pan nga walay patubo. Unsa dinhi? Mao na ni siya ato mga Kristiyanos. Unsa man ni sunod sa Sabado? Ay di Domingo. Pagkaklaro. Na mga kaigsunan ko, Domingo ang ato pangilin sa pan nga walay patubo mo na nga giingon dito sa kwan nga pagtipik-tipik sa tinapay. Mao na siya nga Domingo. Mo na akong gi-specify nga ang Domingo. Mo na siya ang kahulugan sa Domingo nga iya sa Dios unya naagyod ang mga kasulugan sa mga Kristiyanos nga Katoliko nga nagsunod tidto na Diyos kang Kristo. Okay. Sa mga Romano katong gingon nila nga mga kuan Katoliko, mga pagano, the Romans were powerfully influenced by the Greek, mga Grego, taga-Greece. Greek culture brought to Italy by the Greek colonists. Na-colonize sa mga Grego ang Rome. And later, by the Romans who conquered Greek, nag-conquer po sa Greek. And the Romans borrowed Greek gods and goddesses. Give the Roman name Aphrodite, goddess of love, became the Roman goddess Venus. Si Venus. Goddess of love, si Aphrodite sa Grego. Pag-abot na sa mga Romano, si Venus, planeta. Okay, Ares, Greek gods of war, become Mars, planeta. Onya, given the Etruscan god Jupiter, the characteristic of Greek Zeus. 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 Mana ilang pinakalabaw nga Ginoo sa mga Grigo. Apan sa mga Grigo, kini sila si Zeus, si Ares, si Aphrodite, si Ripan, mga kuan din mo na sila. Unya pag sa mga Romano, ginganlan og gipangalan sa mga planeta. Dinhi ni nagpangan siya. Unya mo na siya nga ang Mars, Martes man na. Ang Jupiter, Huibis man na. Unya kanang Bernis, ang Venus, Bernis man na. So mo na siya ang mga Grigo o mga Romano rin nag-combine paghatag sa pangalan ni ining mga adlaw. Kay nangutana sab ko sa among debate, wala man pud sila magabalo. O diin pangailan, ganos agi pahinganlan ang Sabado, wala man pud sila makatubag. Nya ako kuno makatubag. Okay lang. Ila man po na. So mo na siya. Pero ang Domingo, mga kaigsunan ko, kini akong i-specify karon kan Domingo ang Ginoo gyud may naghatag og pangalan, Genesis pa, nagsugod. Mas may paganing Lunes kay napil og pangan sa Ginoo.
Pero Sabado wala gyud ay. Wala. Onya na Bible Smith Bible Dictionary feeds 416. Demon held an important place in the kingdom of nature as known as Hebrew. Conjointly with the sun, it was appointed for sign and for the season and day and year. Taught this respect and exercise of more important influence if by the season we understand the great religious festival of the Jewish or Jews, mga Hudyo, as particular state in Psalm 104. Todling 19. Atong basahon ang Salmo. Salmos 104:19, gibuhat mo ang bulan aron mahimong ilhanan sa panahon og mga adlaw na sayod kanusa siya mosalop. Church History by Ernestus Pralbisionis feeds 107. O gingon sab din sa history ni O'Brien, in the remembrance of the resurrection of our Lord Jesus, our Lord, the first day of the week was kept holy from the time of the apostle. Gikan sa mga apostolis, Domingo na gayod. Kay mao gyud ang gisaulog sa mga Kristiyanos. Dili na katon Sabado nga iya sa mga Hudyo. And day of the sun, apostle, in the language of the church, Sunday, the solace day of the son of the pagan was called the day of the Lord. Ginganlan like this Dominica, kay ang kuha nagsimba sa mga adlaw. Mo ni sila ipasumangil sa toa nga kita ko no nagsimba sa mga adlaw. Sa panahon tugta nato, sa panahon sa mga pagano ang Roma, unya dili pud inyo ipahid diretso sa mga Katoliko nga pagano man ang Roma, pagan Rome, unya bisag wa pa ang Kristyanismo, inyo nang pasumingin lang ng mga Katoliko nga kanini ang nagsimba sa adlaw. Ang paganong Romano nagsimba sa adlaw nga Domingo. So mo na ang gisunod nato nga mga relihiyon nato nga sa aton relihiyon nga Katoliko, Domingo ang atong adlaw. Tungod kay diha si Kristo, diha nagsugod ang atong relihiyon nga Katoliko sa Pentecostes. Kaya ito lang paminawag kadali ni kang full nga yang conversion basig maka ansanta, maka cut on. Ayan yung conversion story na matod kay iglesia. Halos 2,000 na katuig ang nanlabay na hanong. Kaya ako nagtuo nga ang Ginoo dili gyud siya pagkakon. Sa Josue Kapitulo 23, versikulo 14, way mga pung nga nangguwa sa atong Ginoo nga nangapalpak ang tanan nagatuman. Unsa may gisaad sa atong Ginoo nga ang simbahan nga iyang gitukod dili madaog bisan pa sa kamatayon, kay ubanan sa atong Ginoo sa tanan nga mga adlaw sa iyang paglawig diha sa laod sa kasaysayan. Mo nang dili nako madawat ang doktrina namo nga protestante ang simbahan na hanaw. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo anyo 33, walay adlaw nga wala ubani sa atong Ginoo, iyang giubanan hangtod nining magutloa ug iya pang pagaubanan sa panahon nga palaboton. Kay Ginoo nga atong isangyaw, Ginoo man nga matinud-anon ug dili kabalo mupakya sa iyang mapanumpa. So kung ang iglesyang gitukod sa atong Ginoo way pagkahanaw, ang dakong pangutana mao ba kaha kini ang pundo kadiha ko nahimong ministro?
Kinahanglan nga masayod ko sa tubag. Mao nga ako may proceed sa pag-estudyo og religion and history. And my dear brothers and sisters, I was sad to find out that Jehovah's Witnesses, according to the voice of history, established in the year 1872. Ani atong anyo 1872 hangtod niining tuig 2015, aduna pay 7 ka pangu ang saksi ni Jehovah. Ang una mao si Pastor Russell, Charles T.C. Russell. Ikaduha si Judge Joseph Franklin Rutherford. Ikatulo si Nathan Homer Nor. Ikaupat ang usa ka Bible Greek scholar nga si Frederick William Franz. Og ang ikalima si Milton Hingel. Ikaunom si Max Larason. Og ang presente si Lawrence Weber. Sa ato bagikan sa anyo 1872 hangtod niining tuig 2015, aduna pay 7 ka pangu ang saksi ni Jehovah. Nga kung atong pangutan-on ang atong pinangga nga makaigsuunan nga mga saksi ni Jehovah gikan sa anyo 1872 pabalik sa anyo 33, tubago nila ang pangutana kung naglungtad sila tudlo imikin sa inyong pangu. Apan pagkalisod ang akong pinangga nga makaigsuunan nga saksi ni Jehovah sa pagtubag, pagpresentar kung doon na ba'y pangulo ang ilang simbahan ni ining mong period of time. So therefore, I came to the conclusion that Jehovah's Witnesses is not the true church founded by Christ. Kundili ang saksi ni Jehovah kinsa man di ay ang tinuod nga iglesia. Asa ang tinuod nga simbahan? Diha nagsugod pagitib ang akong pagmahal nga pangitaon ang tinuod nga simbahan sa akong kinabuhi. O garon akong masayra ng tubag, kinahanglan mo padayon ako sa pag-estudyo sa kasaysayan o relihiyon. And finally, with the grace of God, I have found the true church founded by Christ and no other than the one holy, Catholic, and Apostolic Church. Palakpakan nato ang Ginoo. I became a Catholic not because of ignorance, but because of my strong conviction that this church is the only true church founded by Jesus. Maong kinahanglan ko mo decide sa journey sa akong kinabuhi. Ang akong ginikanan, ilang tinguha nga mahimo kong usa ka ordinadong ministro. Apan kay nangita man ko sa tinuod nga simbahan. Sa dihang nakaplagan ako ang tinuod nga simbahan sa akong kinabuhi. Kinahanglan kong mo-decide asa man akong pilion ang pagpasakop ba sa simbahan nga tinukod ni Kristo o ang simbahan ba nga tinukod sa tao. Jesus Christ founded only one true church. So it is a betrayal to God to join churches founded by men. Yes, it is a betrayal to God if I remain minister of Jehovah's Witnesses founded by Russell. Usa ka dako nga pagluib sa Dios kinsa nagtukod sa lamang kasimbahan apan balibara nato ang panawagan sa Dios. God is invited us to join His church. Sumala sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 15. Og ang Dios nagdapit sumala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Doon na ako'y ubang makarnero nga wala pa sa akong turil apan kuhaon ko sila gikan didto. Manhi sila kanako, maminaw sila sa akong tingog. Sa ingon, mahimo raon niya nga usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay.
Mao nga usa ka pagbudhi sa panawagan sa Ginoo, kun dili kita motubag sa pagapit sa Dios nga makikiusa na ng usa lamang kasimbahan nga iyang gitukod. So kinahanglan mo decide ko magpasakop bako magpabilin nga magpasakop sa simbahan nga tinukod lamang tao o magpasakop sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Kung kamo kahain akong pangutan-on, unsa may inyong tubag? Doon ako'y bata nga gipangutana 8 anyos. Gipangutana na ko siya dong, kung ikaw ang papilion, tubaga ang pangutana, asa may imong pilion, ang simbahan ba na tinukod lamang tao o ang simbahan nga nagtukod ang Ginoo? Bitubag ang bata, kol akong pasakupan ang tinukod sa atong Ginoo. Sa ato pa, bisan di ay ultimong bata, makabalo mo desisyon kung asay iyang pilion, apan kining mga ministro o mga pastor, dili sila kabalo mo decide kung asang ilang pilion, ang tinukod ba ni Kristo o ang tinukod lamang tao. Apan dili sayon ang pag-decide nga magkatoliko. Ngano man, para kanako adunay duha ka balidong hinungdan, kung nganong dili dayon ako instantly naka-decide nga magkatoliko. Gidangtan pag-unom tuig o sa gyud ko midesidir nga magpabunyag sa simbahan ng Katoliko. Dunay duha ka bug-at nga hinungdan. Una, ang akong pagkahimong ministro sa Saksi ni Jehova damgo tinguha sa akong ginikanan. Mao nga akong gi-reject ang akong secular ambisyon kay dili ko kabayad sa kaayo o pagpangga sa akong ginikanan. O ang akong ginikanan, una sila namatay, nagbilin sila kanako og sulat. O kana nga sulat ako nang gi-compile sa mga mahinungdanon nga dokumento sa akong pagkatao. Nga sa matag karon og unya akong utingkayon ng akong pagkaakuni ning kalibutan. Dili nako malikayan nga makit-an kanang sulat sa akong ginikanan o ako matintal sa pagbasa. Kay mingawon man ta sa atong ginikanan. Pag mabasa nako ng sulata, dili gyud malikayan nga mudagayday pagtulo ang luha sa akong mga mata. Kay ako gitugon ako sa akong ginikanan nga Paul, bisan unsa pa ang mahitabo sa dagan sa kalibutan, ayaw gyud og biya sa atong pagtuo nga saksi ni Jehova kay magkita ra taon nga puhon sa paraiso. Para kanako malisod ang pagdisobey sa akong ginikanan kay kaming mga saksi gitudluan mi. Sumala sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 3. Tahuran ninyo ang inyong maginikanan kay kini ang unang sugo nga dunay saad aron mo taas ang inyong kinabuhi ug magmuoswagon kamo sa ibabaw sa kalibutan nga inyong gipuy-an. Mao nga sa dihang ang akong ginikanan nagkasakit na stroke, milib ko og 3 ka tuig akong gatiman ng akong ginikanan. Pero nasayod na ko ang simbahan mong katuig. Sa pag-adto nako sa Cebu, nangayo ko pasaylo kang Bradsok. First time na mo nga meeting. Nga Bradsok pasaylo ako. Nga akong giamong-amongan in tao ng imong libro. So malisod ang pag-decide nga magkatoliko tungod sa unang katarungan nga ang akong ginikanan nagbilin sila og sulat nga di gyud ko mobiya. Ikaduhang katarungan mao nga maayo naman akong kinabuhi. Nganong muanha man ko sa Katoliko, ako mang isugal ang akong establisado nga kinabuhi nga wa man ko kasayod unsa ka siguro ang akong kinabuhi sa Katoliko. Mao ka na hinungdan ngano nga ang mga pastor bisan nasayod sila sa kamatuoran dili sila mobiya. Kay naa sila yung mga anak nagpa-eskwela og magkatoliko sila, asa man sila padulong, wa may programa ang atong simbahan nga makapadayon sila sa ilang ministry.
unwelcome kaming mga Protestant. Wala kami gi-welcome sa atong simbahan. Wa kami ninyo imbitahan nga magkatoliko. Kami ang mi-decide nga magkatoliko kay nasayod mi nga kining simbahan na tinukod ni Kristo. Mao nga nahuman nga namatay ang akong maginikanan. So dito ko nagsugod nga modesidir na sa akong kinabuhi nga magpabunyag sa simbahan ng Katoliko. So niadtong Mayo 29, 2011, almost 4 years na niining 5 na lang kaadlaw ang umaabot. Mag-upat na ko katuig sa atong simbahan ng Katoliko. Sa dihang nasayran kini sa mga Protestante nga ako mibiya na sa among tinuhan nga saksi ni Jehova ug nagkatoliko, ila kong gibisitaan sa balay, mamisita ang mga iglesia, ang mga Sabadista, ang mga Baptist, mga born again. Ilang gi-question ang akong desisyon kung nganong nagkatoliko ko. Moingon ang mga iglesia kay subscriber man ko sa Pasugo. Tanan nga Pasugo na ako'y copy. Kaya amo itong gamiton sa debate. Mao kadto nga moanha ang mga iglesia, moingon sila nga Brad Paul sa kadaghang relihiyon nganong Katoliko pamangyod ang imong gisudlan. Ngano wa naman lang ka mag-iglesia, nga subscriber man ka sa Pasugo, gitumboy na ko sa iglesia. Nindot mig simbahan sa panahon sa among pagsimba, formal og solemne, ngano man kayang unang maabot mo lingkod sa atbangan, paghuman na po sa simba, ang pinakaulahi maoy mugawas. Pero karon taon-taon ubang lakaw ta magkayagaw ang atong agi. Tan-awa Brad Paul ang kinabuhi sa Katoliko, unsa sila kabadlunganon sa atong katilingban. Mao ba na ang katawhan nga imong pagigduyugan? Mao ra na ang mga ila kong gidiscourage sa akong desisyon nga magkatoliko. Apan aron ilang masabtan, mukuha ko og bato dito sa akong natad. Og ni ay bato nga akong gidala, imagine lang ninyo ni nga gold. Ako sila hatagan og analogy. Kining tinuod nga bulawan, ako ning ilabog sa kanal. Pagkataon-taon akong puniton og usab. Nabulit kini sa tuman kahugaw nga labog. Ang pangutana mao kini. Kining tinuod nga bulawan nga nabulit sa lapok, ang pangutana tubaga, nahanaw ba ang iyang tinuod nga pagkabulawan? Tubag Brad. Nahanaw wala? Wala siya mahanaw. Maura pod ang simbahan nga Katoliko, bisan misambog ka nato ang dautan nga mga tao, dili makadestroy ba sa kamatuoran nga kini mong tinuod nga simbahan. Kining isa ka fake ni nga gold, dili ni tinuod. Unsay himuon sa mga mangingilad aron patuohon ang usa ka tawo nga kini tinuod nga bulawan, ilang limpyuhan, pakintabon daw sama sa bulawan. Apan ang pangutana mao kini, nakahimo ba kung ato bang limpyuhan ang piki nga bulawan, pakintabon daw sama sa bulawan, nahimo ba ning tinuod nga bulawan? Wala mahimo nga tinuod nga bulawan. Mausab ang mga simbahan sa Protestante, bisan paunsaon nila pagbinuotan, iungad pa ilang panagway sa sigig simba-simba. Okay, mga kaigsunan, naabot na to sa oras. Ato na ning isira sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dalaygon nga Diyos, nagadaig salamat kay kanimo sa kaoras namo nga paambit nining ebanghelyo sa kaluwasan o ginauta Ginoo, makatop kini ngadto kanila ang mga pulong nga gikan sa Dios. O gingon man sab Lord ngadto mga tao nga dunay mga lumong kasing-kasing makatabang ni atong tulumanon ano pagpadayon sa pagsangyaw ng ebanghelyo sa kaluwasan. Kining tanan ug ipangayo pinagay ni Kristo nga Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ni Dios, Espiritu Santo. Amen. Kining yung son sa kahanginan, Nestor Sokwano Kaliaw, manamailit ninyo kita sa Domingo pohon. Bye-bye.
Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Ang mosunod nga programa gihimo sa mga saksi ni Jehova ingong bahin sa ilang buluhatong pagtudlo sa Biblia. Programa ni sa Watchtower Bible and Tract Society of the Philippines Incorporated. Sugdan nato ang atong programa pinaagig pakigpulong nga gibase sa Biblia. Gidapit mo namo sa pagpaminaw sa pakigpulong nga may temang Mabuhi ba ka sa walay katapusan? Sa mosunod nga 30 minutos, ihatag ni Brother Jesse Cagadas gikan sa Carmen Hill Congregation, Cagayan de Oro City, ang binasi sa Biblia nga eksplanasyon ni ini nga tema. Kung itugot na mga igsoon o i-lift na tanan restriction o kung mubalik na sa normal tanan natong mga kalihukan, unsa kay inyong unang buhaton o himuon? Unsa inyong mga plano man ani nga pandemic? Guro ang pipila ka nato bisita gyud sa atong mga paryente, mga higala o di kaha mag-outing, biking adto sa mall o kaha maligo og dagat. Pila ka oras ang atong magugol og istorya sa atong mga igsoon human sa tigom diya sa atong Kingdom Hall. Ma-imagine ka nato unsa ka bibo ang atong field service meeting, ang atong pag-visit sa atong mga Bible study, pag-return visit. Andam na ba ang atong mga payong o atong mga kaloon niya? Uradong malipay gyud ta nga nang panahon ni iba. Pero kanang tanan nato nga mga plano ug kalipay nga bation mga igsoon, magdepende lang na anang higayon na kung kita uhi. Og ikasubo nga ang pipila nato ka mga paryente, mga higala, dili na makasinati ana tungod kay sila nahimong mga biktima nini nga pandemya. Ang kaniadto nga kauban nato kanunay sa atong mga kalihukan, dili na nato mauban karon. Maong ang uban o apil yan ita, makaingon yun, nga paspas kayong mulabay ang panahon. Ug ang atong kinabuhi, mubo ra kaay. Tinuod, mubo ra gyud ang atong kinabuhi. Ilabi na kung ikumpara sa ubang mga linalang. Sama pananglitan kanang kaning usa ka bao nga gikan sa Galapagos Island. Ang bao nabuhi og 175 ka tuig og siya namatay niadtong 2006. Pero kini nga bao mubo ra pud ni siya og kinabuhi kumpara sa lain na pud nga mga linala. Sama pananglitan sa usa ka freshwater mussel. Kini nabuhig mga 200 ka tuig. Pero kini nga mussel mubo ra pud ni siya kumpara sa usa ka matang sa tuway nga ginganlan og ocean quahog nga nabuhig mga 400 ka tuig. Kung ikumpara pod ang kinabuhi sa tao ngadto sa mga tanom, gamay ra pod ni kumpara sa kahoy nga bristlecone pine o ang kining giant sequoia tree nga mabuhig libo-libo ka tuig. Maong makapangutana tingali ta mga igsoon. Ang tao nga kinalabuan sa tanan nga linalang sa yuta, maayo na lang ug mabuhi og 70 ngadto sa 80 ka tuig. Ang uban makabonus pa moabot og 90. Base sa mga taho, ang tanan maningkamot gyud og maayo aron lang mapataas ang ilang kinabuhi. Gani kumun na sa atong panahon karon ug gisalayan ang kining tanan nga mga sugyot, nga mga supplements para lang sa protection aning pandemya nga atong nagiatubang karon aning COVID-19. Kana nga tinamdan, nagpakita lang na nga gusto gyud natong mabuhi hangtod sa hangtod. Ug uyon na sa pulong sa Dios nga atong mabasa sa Biblia nga na-record sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 11. Matik di mga igsoon, mga bisita, ang giingon diri. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 11. Kunana, dini nagingon,
gihimo niyang matahom ang tanang butang sa hustong panahon niini. Ibutang paganit niya ang walay katapusan diha sa ilang kasingkasan, apan dili gayud matugkad sa tawo ang mga buhat sa matuod nga Dios, sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan. At hindi ang pasidiri mga igsoon, gibutang paganit niya ang walay katapusan.